marawot ngit voblia. Vosmaralaya fonasifa. Ano nangyayari? Ivasabanya vasarabagigo. Ano nangyayari? Vosan nalilibot ibalibog mo. Vosan malilibog tumayo kayo. Ano mga malilibog tumayo na yun? Ano nangyayari, babe? Ano yung orasyon? Pampagising yan, babes. Ano yung orasyon? Kung sino malibog. Hindi. Ano yun? Latin yun. Hindi mo maintindihan. Kung sino malibog, tumiyog-hiyo. Hindi. Latin yun, babes. Iba yun. Parang iba naririnig ko eh. Siguro baka magkatunog lang, pero iba yun. Sino malibog, tumiyog-hiyo. Yan ba yung narinig mo? Oh, babes. Ano pala yun, babes? Ibig sabihin nun? Latin yun ibig sabihin kung sino hindi naligo, tumayo kayo. Sinong hindi naligo pala? Hindi po malibog, tumayo. Oo nga yun, parang, sorry kasi sound like malibog eh. Lahat ng mga nakatayo, malibog! Umupo. Nagpa-flash, nahiya ka, makamini mo na. Ay, naku, magandang umaga sa inyong lahat. At syempre, lalong-lalo na, syempre sa mga security guards natin, babes, na talaga namang tutok na habang hawak ang kanilang maitim, mahabat matigas na batuta! Oh my gosh, I wanna play with your batuta too. I really wanna play with your batuta. Babes, nakikita mo yung mga security guard, yung damit na hapit. Oo, syempre. Oo, kasi yun yung mga size nila nung nagsimula pa lang sila. Wala mo ba, babes, sa Singapore, alam ko na dapat talaga yung uniform nila masikip. Oh, fit talaga. Para talagang hanggang dyan ka lang, ha? Oh. Bahala ka kung sobra ka, ikaw mahirapan. Wala kang bagong uniforme. Oh, parang ganun. Natutuwa ko pag nakita ko ng guardian na parang ibos. Talaga yung suman. Ay, nako, okay lang yan, kuya. Baka it's a sign na mag-diet ka na rin kahit paano, ha? Correct! Ayan. Tsaka maganda tingnan kasi sa guardia din na medyo fit, di ba? Oo. Syempre, ewan ko sorry. Kasi hindi na siya intimidating eh. Kasi kapag mas malaki ba yung tiyan niya kaysa sa boobs ko, parang gano'n. Elastic naman. At syempre kay Manong Driver, kahit lumaki yung tiyan ni Manong Driver, relax din naman yung polo niya. Syempre naman din. Actually, nakabukas pa nga yan. Presko-presko. Oo, ginagawang tsaleko eh. Ayan, Manong Driver, ayusin mo lang ang paghawak sa iyong matigas na cambio! Siyempre, yung mga nasa palengke, babes, magandang umaga sa inyong lahat. Lalo na yung naghahawak ng talong dyan, no? Ilinis yung talong. At saka siyempre, yung mga naghahawak din ng tahong. Good morning sa inyo. At sa lahat sa mga nagtitinda ng monay. Sarap talaga yung monay, no? Gusto ko kainin yung monay na yan, babes. Ay, ako na sa'yo, paborito. Kung tingin mo siya, bago ko kagatin, dinidilaan ko yan. Weird naman ta. Ako, pangin naman dilaan ko mga monay. Ay, may mga monay kasi na may asukal yung sa meron. Masarap dilaan. Okay naman siguro kung kainin mo lang agad, di ba? Gusto ko tuloy ng monay. Nom. Ikaw ba, kuya, gusto mo rin ng monay? Kapareho, di ba kayo ni Tanghenyo boards? Ay, Manong Driver, pag kumain na monay, didilaan mo na yung asukal sa taas. Ay, naku, magandang umaga sa inyo lahat, mga kabisyon. Siyempre, kami po ang inyong katalsikan laway ang kalablam sa umaga. Umaga na, bangon na, matulog ka na dahil rambulan sa umaga na. At siyempre, ako po ang pinaka-urago na DJ sa Baladang Radyo. Ako po si Lord Diego Bandido Birds Birahi Tigagra Capital D OG Buenos dias y bienvenidos, mi amor. Ako po ang inyong karinyosa senyorita na bien bonita, si senyorita Shai Tisay. Pinaglihi sa poste pero hugis bote. Capital C-A-T. Meow.
Ay, siyempre ako naman si Tanghid nyo. Di na tender, pero ay, juicy pa rin. Huro, baby. Uy! Ba, may pa-baby. Ba, saan yung galing? Sobra ka na tang, ha? Huwag ganun tanga yan, friend kita. Ay, naku mga kabisyan, babes. Umpisa na natin to. Round 1! Wait! Hindi ko mahanap yung kopya ko. Saglit. Hindi ko na-realize. Nali. Saan na yun, Dear Jacko and Shine natin? Ayan na. Okay, round 1. Fight! Dear Jacko and Shine, nainis ako na... Ay, hindi naman... Ay, nainis ako na kailangan ko pa mag-PDA sa boyfriend ko sa Facebook para malaman lang ng mga kaibigan niya na magjowa kami at mahal niya ako. Pag nagte-text siya ng I love you, pinapost ko sa Facebook para makita ng iba na ako ang mahal niya. Madami kasi ang lumalapit at nagpaparamdam sa kanya. I trust him, but I don't trust others. Aminin na natin, medyo insecure tong babaeng to. Sabihin na natin, insecure ka, te. Ang gulo, ano, I trust him, but I don't trust others. Oy, babes, naiintindihan ko yan, babes. Dati sa sobrang branding ko sa boyfriend ko dati, talagang post ako ng post, kung mag-post ako ng picture ko sa Facebook or whatever, itatag ko siya. Parang ganun yung tipo, para lalabas sa profile niya, para makita ng mga iba na, magjowa kami, parang ganun. Alam nyo, ang lumalabas talaga niyan, ang totoo lang, parang patay na patay ka sa ano. Totoo lang, sa jowa mo. Parang nakakainis na for iba yun. Dapat kasi, yung mga bakit mo ba pagsigawan? Alam na namin yan. Yun ang problema, babes. Ang iba, kahit alam na nila, tuloy pa rin pagpaparamdam nila sa boyfriend niya. Gwapo, ginawa mong jowa eh. Ayun, wow, babe, sorry ha. Sorry kung ang type namin mga babae, gwapo ha. Sorry lang talaga. Pero dito ako naiinis na hindi kasi trabaho ng babae. Ang ipakita sa iba na basta hindi yung trabaho ng babae na gano'n nga na siya pa dapat magpakita na kuya, mahal ako ng boyfriend ko, huwag na kayong umasa dyan. Trabaho yan ng lalaki talaga na ipakita na mahal ko ang girlfriend ko, bahala kayo. Hindi lang siguro, both ways siguro, pareho. Pero pero in this case na hirap na ngayon girl, eto na nagmumukhang tanga na nag-post mo sa Facebook. Exactly. Kung nagte-text na yung lalaki ng, uy, be, I love you, be. Screenshot, post ko to. Mukhang tanga pag ganun eh. Kaya nga, hindi trabaho ng babae na patunayan sa iba na mahal ka ng jowa mo. Trabaho yan ng lalaki. Ang problema lang talaga dito yung babae, babes. Insecure lang talaga siya sobra. Sorry kung given niya sa mga babae na insecure kami. Oo naman ha. Hoy! Oo naman ha, excuse me. Inaamin mo talaga namin na insecure kami ha. Bakit may pagkasa na nangyari? Ano? May pagkasa. Anong pagkasa? Yung baril mo. Ay, sorry. Sige, ibaba ko na to. Ito? Sige na, last ko na yun. Ay, nako. Nakakainis nga naman talaga, di ba? Kasi kayo mga lalaki, ganyan kayo at first eh. Sa ligawan sa pakita nyo, lahat i-post nyo, patagtag pa kayo sa Facebook namin. Naku, holding hands while walking pa yan. Pero pag tayo na, wala na, iwan mo na kami sa ere, nakuha mo na kasi nang gusto ninyo eh. Oy, hindi sa ganon. Ganon kayo! Hindi kasi kung minsan, halimbawa, pag sinagot nyo na yung lalaki, ganon kayo. Biglang na naman kayo na, ganon kayo eh. Hindi yung mga babae kasi sobra-sobra naman eh. O kumain ka na. O saan ka na? Anong oras out mo? O ba't nandiyan ka pa sa office? At least pinapakita namin na we care for you. O kayo, ano ginagawa nyo? Wala, inawas mo lang kami sa office lang kasi kayo nag-care eh. Nag-uumpisa kayo, nag-uupisina ka sa Pasay tapos uuwi ka ng Bulacan. Alas 6 ang labas mo. 6:15 pa lang. Bakit wala ka pa sa bahay? Pero kasi nga nasanay kami na lagi mo kami sinasabihan ng unang first pa, nung tayo pa nung niligawan mo pa lang kami, sanay kami na ganyan kayo eh. Ha? Kasi ganun yun eh. Nung kayo pa lang, kahit hindi na namin tanungin, sabihin nyo na, huy, dito na ako sa work. Uy, kakain na ako ha, miss you. O sige, pauwi na ako. Ingat ha. Sana pwede kita daanan. Ganun kayo eh. Hindi ba kami nagte-text na kayo? Ngayon na nung tayo na, hindi nyo na ginagawa yun. Ganun kayo mga lalaki eh. Ay, bakit ako nang inaano mo? Kasi lalaki ka eh. Aminin mo, Bords. Aminin mo, Mia Mor. Ganun ka rin dati, di ba? Sobrang sweet, sobrang you inform your girlfriend about everything you do. Kahit na-jobs ka na lang, i-inform mo siya. Sige, wait lang, text you back. Mag-jobs mo na ako. Ngayon, wala na eh. Kailangan ka pa namin kulitin. Normal kasi yan, babes. Pag sumusuyo ka sa isang inamin mo rin. Inamin mo rin na gano'n kayo. Inamin niya rin. Pag sinusuyo mo kasi yung tao, kinakailangan mo ipakilala yung sarili mo. So pag kilala mo na
yung sabi. Yun ang problema. Hindi yun ang katotohanan eh. That's not who you are. Plastikan ang tawag sa inyo doon. Hindi, ganun din yung mga babae. Paplastikan naman, magde-date kayo. O kumain ka na, kahit gutom na gutom. Ay, salad lang sa akin. Mas plastic kayo. At least yung ganun, at least wala lang yan yung pagkain ng salad ko. Ganun kasi plastikan lang yan. Mamaya ka na tangin nyo. Hindi kayo nakakatulong ang dalawa. Mamaya ka na tangin nyo. Yan ang dahilan, babes. Ano? Yan ang dahilan kung bakit kami nagbabago. So, inaamin mo rin. Inaamin mo na mabago kayo. Naka 20 words pa lang kami. Ikaw, Wala Ang sakso, tumayo na ako. Mahirap bumuelo. Ang sa akin, ibang klaseng plastikan ng girls when it comes to the first dates. Yung lalaki talagang pakitang gilasing kayo eh. natural naman talaga yun eh. Kasi ang ating minsan ng mga babae. Wala, Kahit hindi. gusto na, pag ano ba, ay, Hindi. inarte kayo. O, say, Kayo ang yung pangontra sa... plastic nyo rin. Ang pangontra sa pag-iinarte, eh, di plastikin mo. Oh. Wala, plastic Isama nyo. mo. Ang plastic nyo, tapos nag-expect kami na ganyan kayo forever. Na kung hindi man ganyan forever kayo paano, kahit ganun pa rin, something related to that pa rin, eh anong nangyayari ngayon, sobrang iba nyo na. Polar! Kung dati nasa North Pole kayo dati, ngayon nasa South Pole na kayo ngayon. Kasi kayo mga babae, gusto niya kaming itali. Hindi! Tumigil ka! Rambulan sa umaga. Love Radio. Babes, natry mo na bang gumamit ng panty? Wala lang. Baka naman. Bakit mo naman natanong yun? Oo nga, no, bakit ko nga tinatanong? Wala lang ba? Gusto ko lang malaman kasi baka may situation ba? Masarap, babes. Actually, yung pakiramdam. So, inaamin mo. Oo, Inaamin mo sa buong Metro Manila. Oo. Inaamin mo sa buong mundo na gumamit ka ng panty. Oo naman. Malambot kasi yung tela ng panty. Ay, wait, babes. Ngayon, babes, ano ginagamit mo? Boxer. Ah, okay, sige. Ang downside lang ng panty, pag umaga, Pag umaga, babes, ano? Mahirap magwiwi, ano? hindi kasi pag sa lalaki, pag sinuot mo, kapos na yung tela. Pag umaga, lalong kakapusin yung tela. Kumataba ba kayo, babes, sa umaga? Tanungin mo si Mano Driver. Mi amor, kusa? Ano nangyayari? Tumataba ba kayo sa umaga? Ano sa'yo, Yes. naguhurmentado kasi mga laga na pili. Lahat kayo may mga aso? Ano alaga? Huwag na beda. Wala lang. Gusto ko lang naman malaman eh. Ay, nako, wag na. Ayan. Alam na, basta alam na naman kalalakihan yan. Na hindi sila pwede sa panty. Oo. Talaga, lahat talaga ng kalalakihan. Oo. Eh bakit may mga bakla gumagamit ng panty? Ay, yan yung mga bakla yun. Gusto mo kung bakla ka rin ha? Basta hindi siya komportable pag sa lalaki. Kasi nasasakal. May kasabihan nga dyan eh. Ano? Oh, wag ka nang magmatigas. Akong nahihirapan. Alam mo kung sinong nagsabi niya? Sino, babes? Si Junjun. Sino si Junjun? Artista ba yan? Oh, artista yan. Magaling yan artista. Talaga, anong ginagawa niya? Madami. Mga laban-laban. Si Junjun ha? Oo. Ano mga pinapasukan niyang mga films? Indie films yan eh. Ang dami niyang pinapasukan ng mga films. Usually yung mga films niya regarding sa mga kuweba. Oh, okay. Yan. Si Junjun. Sundalo, yung sundalong nakatayo. Sa'yo kasi may alam na daan papuntang sa loob ng kuweba. Di ba kinakanta yan sa ano? Yung nakakaakit ka. Oh, yeah. Diba? Ah, yun na pala yung si Junjun. Yun, Tingnan mo, sabi ko, yung may kanta artista. na. Oo, sikat yun. diba? Sige nga, hanapin ko ngayon si Junjun na yan. Junjun. Hanapin ko ngayon, babes, ha? Junjun, ano yun? Pupasok sa kuweba. Ayan. Oh, babes! Hoy, ano ito pinapakita mo sa akin? Hindi si Junjun nga yan. Ang Junjun, nakikita mo dito. Ang bastos-bastos mo talaga. Hindi bastos yan eh. Ayoko na. Sa nag-iisip lang yan eh. Ano to na? Ang bastos nito, hindi. Ang pangit naman ang bastos ni Jojo
Junjun na yan! Ganun talaga yung Pumapasok sa kuweba? Ganun talaga yung tsura ni Junjun. Yeah! Bingot yan eh. Yeah! Bingot si, alam mo yung bingot si Junjun? Hindi ba yung bingot? Yung, ano ba sa English yun? Yung, kung may double chin, may double lips. Huwag na nga, ang babo ng Junjun na yan. Kaya pala ayaw niya. Nasubsob kasi yan eh. Nagkakainis ka. Ayaw ka makita yung Junjun. Imagine mo. Kuya, bakit ganito rin ba yung tsura ng Junjun mo? Nasubsob eh. Umayos ka. Ay, bandido! Mag-round na nga tayo! Wala kang kwenta. Wala kang kwenta. Dear Diego and Shai, nalaman kong nagtatago ng pera sa akin ng asawa ko. Hala. Bilang housewife, ako nag-budget ng gastusin namin at lagi akong tipid at takot kasi baka makulangan kami. Ilang taon ako hirap na hirap sa nabibigyang budget sa akin at malaman ko na lang ito. Hindi ko naman siya sinisisi, masisisi rather, kasi kahit papaano gusto ko rin na naramdaman niya rin ang sahod niya, ang pinaghirapan niya. Naniniwala ako na hindi niya to ginagamit sa masamang bisyo. Maliban sa dahil nagtago siya ng sekreto, hindi ko rin talaga alam kung bakit ako nasaktan o nagagalit. Kasi siguro may ano yung mas Ay, lahat ng guilty, manahimik. Kuya, mi amor! Ayan, daming guilty dyan. Hindi mo kasi nasauli lahat na. Dahil na Babes, pag hindi ATM, pag pera mismo binibigay pang sahod, di ba? Alam nyo, may dahilan dyan yung mga kalalakihan. Naiintindihan ko yan. Oo lang. Nakaka-relate ako dyan. Oo, talaga. Bakit may asawa ka na ba? Hindi, nakaka-relate kung bakit ginagawa ng isang lalaki yan. Unang-una, syempre yung lalaki, hindi ka pwede mawalan ng pera kasi padre di pamilya ka. Na in case of emergency, meron kang huhugutin. Last bunot yan, may alas ka eh. Ganun yun. Pero so talaga sinasabi mo na, are you really trying to say na the reason why guys are holding money back is para in case of emergency? Oh, exactly. Para may alas? Talaga? Yun? At hindi dahil mag gusto sila mga bilhin? Exactly, para sa isang lalaki na kung parang halimbawa, biglang nangailangan, meron mahuhugot. Sige, Lahat ng lalaki, babe, nangailangan ng ano? meron talagang Ng ano? tinatago yan. For Nangailangan emergency ng ano? yan. Kahit tanungin mo kahit sino. Nangailangan ng ano? For emergency Ano kailangan purposes niya? yan. Dali, ano klaseng emergency yan? Dali, please explain to me kung ano ang emergency purposes na Hindi, yan. lahat kasi talaga ng lalaki kinakailangan may pera. Pero actually, kahit sino naman talaga, kahit mga babae, babes. Kasi, like ako, kung if I send money to my family, hindi ko inaamin kung magkano talaga ang kinikita ko. Ah, hindi mo Ay, syempre naman tinanong. Syempre, pera ko, hindi siya nakikinig. Okay lang yan. Okay lang yan. Hindi nakikinig na anay ko ngayon. Pero ang point ko is, I want to give, pero I don't want her to know na meron pa rin akong pera na iwan dito kahit paano. Kasi syempre, kung mga may kailangan ako, diba? Yun yung We can punto understand. din. No? Kaya, feeling ko, babes, dito din sa sinasabi mo naman na hindi ginagamit naman sa masama. oo naman. That's the Oo nga. point. Kaya nga sabi niya nga, hindi ko maintindihan ba't ako galit. Pero alam ko rin yung struggle ng housewife. Na yung tipong, sige, example, 10,000 na ibigay ng asawa. Naku, 10,000 para sa isang buwan na talaga, pati tuition yung anak. No, kailangan kong budgetin talaga. Dito na lahat ng kailangan namin sa isang buwan. Eto na yung pera na yun. Meron nga akong kakilala eh. Pag gumaganyan yung asawa, wala na akong pera. Sige, hiram muna ako dun sa kasama ko. Simple lang, kuha lang sa Ayun pala pala. sa May- pinaka. Ang nakakalungkot dyan Eh, is, diba? ang nakakalungkot dyan is stress na stress na yung wife mo. Kasi takot siya sa binabudget niya. Yun, tapos yung pala may pera ka lang pala doon. Pero siyempre, andun pa rin na, kasi pag, kuminsan din, pag binigay yung pera na buo, parang, okay, pwede tayong gastos. So, pag naubos na, wala ka na mahuhugot. Oo nga. May nakakatulong din It sa'yo, goes no? both ways. Pero yung nga lang, sobrang stress yan bilang housewife. Sobrang stressful na alam mo, ito lang pwede mong gastusin. At kung kulang, wala. Paano na yan? Parang ganun. Eh, sasali pa ba ako sa yung dalawa? Ay, sorry, Tang. Sali ka pala. Sabi ko kasi, Tang, guilty, manahimik. Eh, di ba ka guilty ka? Yun eh. Wala naman ito pag nagtataguan. Sige, Tang, what do you have to say? Eh, siguro dapat lang dyan, Mrs.
alam mo naman, ikaw mismo sasabi, hindi ginagamit sa masama. Isipin mo na lang na may purpose din na sa Oo naman. pamilya. Huwag ka nang magalit. Pati isipin mo naman rin na tama nga yung sabi niya na gusto rin niya na maramdaman rin ang asawa niya kung ano yung earn niya sa trabaho niya, di ba? Kahit paano. So siguro na lang dito, dapat the husband should have been honest in the first place na, oy, darling, ito ha, ganun. Pero syempre, kuha ka na rin siya para sa'yo. Pero ito yung para sa akin ha, parang ganun. Well, siguro misis ang pinaka-the best mo na lang nagagawin eh. Alam mo na ngayon na ganun yung sitwasyon, pag medyo naipit ka, lambingin mo si mister. Oo. Both ways, pati yung lalaki, dapat lambing lang rin yan eh. Darling, kuha lang ako ng Kasi ang lalaki hindi naman mananahimik yan pag alam niya na okay, so kinakala na emergency boy. Wait, basta ang pinaka-importante dito is, both of you are responsible with the money you spend. Yun. Priority pa rin ang pamilya nyo. Correct. Second na lang yung mga luho-luho, Alam ganun. na sa mga driver, babes, mga nagtatago yun sa mga lisensya. Lisensya, oo. Yan. Like for example, naglakad sila, biglang yung anak Papa, gusto ko ng Jabi. Dali anak, hingi muna tayo kay mami. Balik muna tayo sa bahay. Hindi pwede naman ganun, di ba? Ang hirap. Pag minsan, wala si mami. Teka lang na ka. Tago yun? Ano yung tinatago yung pera? Hindi, anak, wala ka nakita. Wala ka nakita. Alala ko dati Napulot ka rin to. Alala ko yung dati sa di ba uso yung pantalon sa tatay ko dati nung buhay pa yun. Patay na yun. Kailangan ni Medyo. Hindi, nakikita ko dati na tawag dito, yung sa bulsa, may mga sekreto hindi mo alam kung saan yung Parang may mga pantalon na double packet, ganun. Ay, naku. Manipis lang isang packet doon para pagbuhan rin ng something. Ay, mag-bingo na lang kayo! Hindi ko pinausapan mo dyan. Hindi, may pabingo kasi babes eh. Tapos, Alam mo ba sa Gapo may pabingo? sa gapo. Longgapo. Alam na po! Yung may sa may Santa Rita, Barangay Santa Rita, ayun! Yan, imbitado po kayo mga kabisyo para manalo po ng napakaraming cash prizes. Para po sa Pride Kabisyo Hayahay Panalo sa Sabado na po yan, October 25. Ang gagawin lang nila babes ay mag-ipon ng Pride Detergent, Shield Bath Soap at Unique Toothpaste. Ayan, of course, if you need those to join our video kay Sing Along, mga pabingo namin at marami pang games na mamimigay ng napakaraming cash prizes at gift pack. Kaya do not forget, mi amor, sa Sabado po yan, October 25, Barangay Santa Rita, Olongapo. Alright, sa mga kabisyo, so kita-kita na lang kayo doon ha. Ayan, at syempre, per DOH FDA permit number 727 series of 2014. Yun. Alright, so ayan, malinaw na malinaw ha. At least, di ba mag-enjoy na kayo, may extra pera pa kayo pagdating na Okay, dito. ayan, tago ng mabuti. Yes, Tang. Kalbo, maraming tinatago. Yan. Tingnan mo sa sapatos niya. Sundan nila sa akin ang iti. Patingin niyo sa bato. Rambulan sa umaga. Love